Okay, so yun. Good evening mga kayorme. Eto gumagawa kasi ako ngayon ng may project kasi tayo bago na 200cc. So kumukuha ako ng sukat ng clearance ng valve retainer at saka ng valve seal. So naisipan ko na lang na kuha ng video para ma-share na rin sa mga ka-SD natin. Disclaimer lang mga kayorme sa mga para to sa mga bago lang at hindi doon sa mga matatagal na nagkakarga kasi yung mga matagal na nagkakarga, syempre alam na rin namin yan, alam na rin nila yan. Ito para sa mga baguhan sa SkyDrive, sa mga nagdi-DIY, tsaka doon sa kahit matagal ka na gumagawa sa SkyDrive pero kung napapansin mo laging pagka nagbuo ka ng mataas na cams, 7.0 pataas, lagi nakakayuran yung camshaft mo, tracker arm mo, lagi nakakayuran. Kaya minsan kasi ganito yung dahilan, hindi mo nasusukat yung tamang sukat ng clearance ng valve retainer at saka ng valve seal. So ito share ko sa inyo para kahit paano konting dagdag kaalaman na natin sa mga baguhan. So ito, ganito mga kayorme, hindi ko muna nilalagyan ng spring, ng valve spring para malambot lang sa ibaba. Lalagyan ko sana ng rubber band para yung retainer nakalock palagi para di malaglag. So itong cams na to is MTRT na 7.2. So high lift yan. Sa magpaplano sana ako magtabas ng retainer. Inisip ko baka tamaan yung valve seal. Pero ginawa ko na kinuhanan ko muna ng sukat para makita. So hindi naman masyadong technical yung pagkuha ng sukat. Hindi na ako gumagamit ng mga measurement kasi pinasimple ko na lang. So ganito lang yan. Halimbawa, kuhanan nyo yung clearance ng ng intake o sa intake muna tayo. So yun ito, pagkabawa sa intake ang una kukuhanin mong clearance. Yan, so paikutin mo siya. Sige, sa anong bala muna tayo? Sa exhaust muna kasi ito yung unang tamaan ng ikot eh. So gagawin ko, kapag nakasetup na yung camshaft tsaka rocker arm, ilulubog ko lang ng sagad dito na babangga siya doon sa valve seal. Yan. So yan yung hanggang limit ng kaya ibaba ng valve na aabot na siya sa valve seal. So pag nakaganyang position na siya, tatry mo ngayon ikutin ngayon yung camshaft dito. Ayan. Kailangan, pag inigot mo yung camshaft, hindi siya tumama doon sa paddle ng rocker arm. Ayan, kita nyo. Ayan, o. Ayan, o. May free siya, may clearance siya. Ayan, ngayon, hanapin mo yung pinakamataas sa posisyon ng cams. Ayan, ito na yung mataas sa posisyon ng cams. Subukan mo siyang ilubog. Ayan, o. Ayan. Ibig sabihin, meron ka pang clearance para hindi abutin yung valve seal mo ng valve retainer. Ayan o. Ito na yung pinakamataas na lift ng camshaft kaya may clearance pa siya. So ayan. Ngayon, pag di mo sabihin na nakita mo may free play yung daan ng lift ng cams sa rocker arm hindi siya inaabot. So, ibig sabihin yan, safe ang valve seal mo kung di mo na kailangan magtabas kasi meron siyang clearance. Ito yung clearance niya bago abutin yung valve seal. So, yan. Kung sakali naman, pag-ikot mo pa lang dito, binaba mo na ulit dito yung limit ng valve. Tapos, pag-ikot mo ng camshaft, bumabangga siya sa paddle. Kumbaga, meron pang itataas yung paddle ng rocker arm pero hindi na kaya dahil bumabangga na siya sa valve seal. So, yun yung point na kailangan mo magbawas ng retainer. Kasi pag hindi mo binawasan ng retainer, kada lift ng camshaft sa rocker arm, aabutin niya yung valve seal. So, sa daming beses na aabutin siya, sa isang araw mo lang na paggamit ng motor, maaaring sirain niya yung valve seal. At saka kung pinaka-worst pa, kung mas malaki talaga yung yung kakulangan ng clearance, pasok mga kayorme na nakakayuran yung camshaft at saka yung rocker arm. Kasi hindi insufficient yung clearance niya para makaikot ng maayos yung cams. So yan, ganyan ang paraan ng
pagkuha ko ng clearance. So, kita nyo dito, meron pa siyang clearance. Kaya ito, safe to. Ngayon, pupunta naman tayo sa intake. Sa intake. So, ibalik mo itong lip ng ng exhaust. So, ito namang intake, ibababa mo sa sagad, pabaabutin mo siya dun sa valve seal. So, nakakabit na yung valve seal dyan, mga ka-Yorme, nakasetup na. Para pag binaba mo yung valve, talaga yan yung limit ng valve seal sa retainer. So, paikutin mo rin siya kung may pinakamataas na lip ng ng camshaft. Tingnan mo, kung mapapansin mo, hindi rin sumasayad yung camshaft sa paddle ng rocker arm. Ayan, kahit iniikot mo siya, ayan, medyo malaba yan ang focus. Ayan, mga ka-Yorme, tingnan nyo. Ibig sabihin, safe ang valve seal natin. Ayan, safe ang valve seal natin mula sa pagbangga ng valve retainer. Kung hanapin mo naman yung clearance niya, kung gaano ka tatadyain mo yung clearance niya, ilubog mo lang siyang gano'n, ayan, So, ayan, yan yung pinakamataas na lip ng cams. May clearance pa siya, nauuga mo siya. Ayan, ibig sabihin, may clearance pa siya para, ito. Para hindi tumama sa valve seal. So, ayan, ganun lang mga ka-Yorme. Pag ito ay iniikot yung ganyan at nahihirapan mo iniikot ng camshaft, tinatamaan niya yung paddle, kagaya, bawat nakaganyan. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, kulang ang clearance ng retainer mo para sa valve seal. So, kailangan mo, doon yung point na kailangan mo magtapas ng retainer. So, itong project natin, walang problema sa clearance, kaya hindi na natin tatabasan ang retainer dahil nakuha natin yung sukat nila na eksakto lang yung clearance ng layo ng valve seal at saka ng retainer para sa 7.2 na lip ng cams ng MTRT. So, ayan mga ka-Yorme, basic tips lang naman para sa mga gusto mag-DIY at saka sa mga medyo hindi pa kabisado ang pagsisetup ng mga ganitong katataas na cams. Okay, so ayan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. So ito mga ka-Yorme, tinanggalan natin yung valve retainer at saka yung valve lock. So ito yung valve retainer ginagamit natin. MTRT na 5mm pang Mio. So ito, titanium to na valve retainer, magaan siya. Kaya dagdag din to sa performance. Siyempre, pag magaan ang retainer sa high RPM, mas mabilis sa sumara. So, tsaka magla-lighten valve ka pa. Ayan, yan ang purpose ng mga lighten. Kaya nagkakaroon tayo ng mga lighten parts para pagdating sa high RPM, hindi mag-valve load, mas mabilis yung sara niya. So, ito yung tinatabasan natin, ilalim na to. Pag sa pag-check nyo, sa pagkukuha nyo ng sukat, inaabot ang valve seal, so kailangan mo magtabas dyan. Saka itong valve lock para magkaroon ng tamang clearance sa pag-iikot niya. Okay, so ito share ko lang sa inyo yung valve spring na ginagamit ko pag naka-big valve head tayo. Racing Monkey na valve spring, ang ating outer 5 turns, saka yung inner natin MTRT na pang inner valve spring. So ayan, tapos ang cams natin MTRT ito na 7.2. Mabubuhay na natin mga ka-Yorme. Update na lang natin kayo kapag nakompleto na natin. Yun nga pala mga ka-Yorme, kaya tayo gumagamit ng double inner valve spring. Purpose kasi yan, bukod sa dagdag ng tension sa valve spring, ang kagandahan din yan in case na pabali yung outer valve spring. Siyempre, di maiwasan yan eh. Ang valve spring kasi na ginagamit natin is for racing purposes. So, kung gagamitin mo sa pang daily, siyempre, magkakaroon ng limitation yan. Dadating yung time, mababali din siya. Hindi siya katulad ng mga stock genuine na nakadesign talaga for long-term of use ng motor. So, ang mga racing valve spring, may limitation lang. Kaya, pag hindi mo siya napapalitan ng madalas, dadating time, pwedeng mabali siya.
Ang masakit niya, pag nabali siya sa takbo, ayan, dyan na pumapasok yung sumasabog. Kasi nga, daming sinisira. Kaya ang purpose natin, hindi man totally ma-prevent 100%, pero may chance na makasave yung inner valve spring. Pag nabali siya sa low RPM, meron pang inner valve spring na hahawak sa valve para hindi mahulog. Kasi pag wala kasi yung inner valve spring, pag nabali valve spring at nahulog yung barbula, doon na siya abutin ng pag-angat ng piston. Kaya ang tendency, babaloktot ang piston, ang barbula, babasagin niya yung kung ano pwedeng basagin sa loob. Yun, masabog. So kung may inner valve spring pa na nakahawak sa kanya, kahit mabali yung outer valve spring, meron pang inner valve spring na magsasara ng barbula. So pwede maiwasan yung pagsabog. Makaka-save tayo ng gastos kung sakasakali. Ano pa ba? Yun na nga. Kahit na paano, makakaiwas tayo sa malaking gastos. So yun ang purpose. Kaya gumagamit tayo ng inner valve spring.